bawat lupang inaalagaan, may pangarap nga itinanim. Ngayong araw, bumisita ang Learning and Development Team dito sa San Buena Farm para magbahagi ng kaalaman tungkol sa pagtatanim ng kakao. Mula sa tamang paghahanda ng lupa, wastong pagtatanim, hanggang sa pag-aani, layunin naming makatulong para mas mapalago ang kabuhayan ng mga farmers ng San Buena Farm. Ano yung ginagawa nyo dito sa farm? Tapos, i-compare. Alam ninyo, no, tayo po ay sa bansang Pilipinas, no, na si Pilipinas daw po ay kilala bilang isang bansang binukod. Okay, very good. So, mas kilala po siya sa tawag na binukod. Maghahanda pa lang. Okay, nalaman na natin ano yung mga klase. Sa simpleng pagtitipon na ito, nagsisimula ang pagbabahagi ng kaalaman. Para matanggal lang yung foam. Para medyo lumambot. For the group 3 para ma-maintain yung height. Kasi dapat talaga puputulin yun para hindi masyado. Naman po, ibig sabihin naman na itong fermentation natin ay pagbuburot. So, may iba't ibang... Imagine natin, ito yung kakao. Yung isang putol lang, putol na, break na siya agad. Alam nyo ba na ang kakao ay matagal na sa Pilipinas? Dinala ito noong 1600s at naging bahagi na ng ating kultura, lalo na sa paggawa ng tableya at sikwate. Hanggang ngayon, patuloy ang paglago ng kakao industry sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang kakao ay hindi lang basta pananim, isa rin itong pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. At dito sa San Buena Farm, tuloy-tuloy ang paglalakbay ng kakao kasama ang mga farmers dito sa San Buena Farm. So sa pagtatanim, hindi naman mahirap mo. Importante, marunong ka lang maghanap ng magandang punla. No? Pagtatanim ng kakao, una sa lahat, naghahanap kami ng magandang klase. Before maghanda ng tanim, importante mayroon na tayong land preparation, no? Para doon sa kakao. And then, i-graft from 14 to 21 days, malalaman na natin yung kung ginawa natin grafting, may tubo na. So pag nag-graft kami per area, area 1, area 2, area 3, sabay-sabay mag-graft, sabay-sabay magtanim. Hanap lang kami ng isang lugar na kung saan hindi masyadong mainit. And then after 1 month, ilipat na natin doon sa area. Kailangan may compost, may halong compost, yung buhaghag ba? Para yung pag nagdilig ka, hindi masyadong tuyong-tuyo. Yung madali lang mabasa, pero hindi naman masyadong sobrang basa kasi mabubulok yung ugat. Hindi madali ang proseso ng kakao. Mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani, inaabot ito ng ilang taon bago tuluyang mamunga. And then, linggo-linggo, i-apply ng fertilizer, foliar fertilizer, hanggang lumago. And then, pag 1 to 2 years, ready na yun mamulaklak, no? And then, from 1 to 3 years, doon na, ready na yun mamunga na. Ito malalaman natin siya pag hinog na, yung kulay, nag-iba talaga. Basta yung tunog. Parang hinog na hinog yung tunog. Mag-extend na tayo ng 1 to 2 cm. Kaya minsan, hindi na yan nasusunod kasi minsan, yung bunga talagang dikit na dikit sa kwan. Mula dikit na dikit. So, importante hindi lang ito masugatan yung balat. Yung puno. So, in-extend natin, oh. Ganyan, para may. Kasi pag nag-break yan, talagang mangingitim yan dito. At hindi nabubula. Pag ginito mo, gin-twist mo, madadamis to. Pag-apply ng fertilizer, insecticide, bali regular na yung ginagawa. Bali araw-araw minomonitor lang yung namin yung kakao kung mayroon bang sakit o wala. And then pag mayroon ng mga nakikitang sakit, and then agad-agad nag-apply ng mga insecticide para prevention lang. Sa likod ng bawat ani ay ang laban kontra panahon, peste at pabago-bagong presyo sa merkado. So kung tag-init, medyo tigid man tayo. Although kung tag-init, medyo kung terms mo sa yield na, mas mataas ang yield. Kasi minus walang masyadong fungus, medyo malimit yung makaspray ng fungicide. Tapos yung in terms of insecticide, medyo konti lang yung insekto kasi init siya. Pero kung in terms naman kung magtag-ulan naman, ang ano naman natin, yung sa production natin medyo konti kasi nga yung weather hindi siya na cooperative doon sa halaman kasi wala ng ulan o ganun. So marami yung in terms sa sakit, in terms sa insekto, mas marami siya compare mo doon sa tag-init na time natin.
yung binta mo once na masama yung panahon, ang production mo, maliit. So, piktado yung ano mo, yung binta mo. Kung maganda yung panahon, siyempre mararami yung production mo. And then pagkatapos, binibiyak yun at kinukuha yung seeds. At saka inilagay sa fermentation box. I-ferment for 5 to 7 days. And then, sun-dry. Matapos anihin, dadaan pa ito sa fermentation o pagbuburo at pagpapatuyo bago tuluyang maibenta sa merkado. Kailangan aalagaan mo yung araw-araw i-check mo kung may nagbago ba, may baka mayroong pisting nakapasok sa gabi. Iingatan mo para araw-araw bisitahin mo kung paano sila laki ng maayos. Yun sir, yung ginagawa namin. Sana magmulaklak ka ng marami, magbunga ka ng maganda, kung marami yung production namin. Ang kakao ay hindi lamang pananim. Ito ay simbolo ng sipag, tiyaga at pag-asa. Sa bawat bunga nito, may kwento ng isang magsasakang patuloy na lumalaban para sa kinabukasan. Para sa kanila, hindi lamang ito isang trabaho. Isa itong pamana, isang pangarap, at isang paraan ng pamumuhay.